Sa bahay na ito, ang kanyang ama ang nasusunod. Kahit ilang taon na itong kasal sa mom niya, ang dad niya pa rin ang nagdidesisyon sa lahat. Ang allowance ng mom niya, buwan-buwan ay 10,000 piso lang. Kung may importanteng party silang pupuntahan, saka lang itong makakahingi ng pera kay dad para bumili ng susuoting gown at syempre mga jewelries. Pero kahit na humihingi ang kanyang ina, tinitipid pa rin ito ng kanyang ama. Minsan nga ay nirerentahan pa ng kanyang ina ang mga gowns na susuotin nito kapag may gaganaping party ang mga socialites na kagaya nila. Kaya nga minsan ay lihim na pinagtatawanan sila ng ibang mayayamang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ina dahil kamo tinitipid nito ang sarili at hindi man lang marunong sa fashion ng mom niya. Hindi nila alam na talagang tinitipid ni dad ang mom niya. Kahit ang kanyang kapatid na si Zach, kahit na tunay na anak ng kanyang ama at tagapagmana ng kanilang maliit at umuusbong na kumpanya, ay hindi rin makakilos ng malaya dahil kailangan pa nitong magpaalam sa kanilang ama kung anong gagawin nito, lalong-lalo na sa kapag-usapang pera. Alam nilang lahat na para manatili sa pamilyang ito, kailangan nilang sumunod sa lahat ng gusto ng kanilang ama. Walang sino man ang maaaring sumuway sa dad niya. Kung sinong sumuway dito, malamang mapapareho ang buhay nila kay Sabrina. Isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan at isa yon sa kinatatakutan niya. Napatingin na lamang si Vera sa gate. Simula nang bumalik ang babaeng yon, palagi na lamang nitong kinokontra ang kanilang ama. Napakuyom ng kamao si Vera at sinamaan ng tingin ng babaeng papaalis ng mansyon. Maghintay ka lang, Sabrina. Humanda ka talaga kapag napiko ng ama natin. Katapusan mo na. Siya isip-isip niya. Ang aga niyo namang mag-inang nagising ngayon. Narinig nila ang boses ni Hercules kung kaya't agad silang napalingon sa matanda. Kasalukuyan nitong bumababa mula sa itaas ng hagdan habang nakatingin sa kanila. Napangiti siya ng matamis. Agad na nilapitan ng matanda at mahigpit na humawak sa braso nito. Hinihintay po kasi namin, Dad, si Sabi. Mukhang ang ganda ng tulog niyo ngayon, Dad. Ang liwanag ng aura niyo ngayon. Tumawa naman ang kanyang ama. Tama ka, Iha. Masarap nga ang tulog ko ngayon. Nakatulog ng mahimbing ang tatay mo kagabi. Paano ba naman? Palagi nitong naiisip na malapit ng bumagsak si Sabrina at tuluyan siyang tutulungan ni Joseph Anderson para mawala si Sabrina sa kumpanya. Talagang makakatulog nga ito ng mahimbing at may ngiti pa sa labi. Sumunod naman na bumaba si Zach at silang apat sabay-sabay na naglakad papuntang hapagkainan para mag-almusal. Walang nag-abalang hintayin si Sabrina para kumain kasama nila. Tutal, hindi rin naman gustong sumabay ng babaeng yan sa kanila kung kaya't kumain na sila. Well, mas maganda na rin naman na walang babaeng yun. Pagkatapos mag-almusal, umalis na sa Hercules kasama si Zach papuntang kumpanya. Naiwan naman sina Lucila at Vera sa bahay para hintayin si Sabrina na bumalik. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang pupunta sa mall para bumili ng gowns. Halos alas 8 na nang bumalik si Sabi. Kanina pa naghihintay ang mag-ina sa bahay at halos namutla na ang mga mata sa kakahintay. Kung hindi nila alam na nag-jogging si Sabrina ay naiwan ang backpack nito sa sala, isipin nilang umalis na naman ito nang walang paalam. Ate, bakit ngayon ka lang? Ang tagal namin naghintay sa'yo, sabi ni Vera. Pilit nang umiti at pinipigilan ang nararamdamang galit. Nagkunwari si Sabrina na tumingin sa orasan at nagtatakang nagtanong. Wala pa namang alas 8 ha, bakit niyo pala ako hinihintay? Natahimik naman si Vera. Akmang tatayo na sanang dalaga para pagsabihan si Sabrina, ngunit pinigilan ito ni Lucila. Iha, hindi ba't napag-usapan natin kahapon na magsha-shopping tayo ngayon para bumili ng gown natin? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Sagot ni Sabrina at nagkunwaring biglang naalala ang sinabi ng matanda. Sige, hintayin niyo ako dito. Maliligo muna ako at mag-aalmusal.
Pagkatapos niyang sabihin yun, umakyat na siya sa itaas at hindi man lang hinintay ang sagot ng mag-ina. Kung hindi pinigilan ni Lucila si Vera, siguradong susugurin nito si Sabrina at pagsasabihan. Mas worst ay baka masabunutan pa nito ang dalaga. Mom, bakit mo ako pinigilan? Anong klaseng ugali yun? Parang ginawa niya tayong katulong dito. Ang lakas ng apog niya paghintayin tayo dito. Halos sumabog na sa galit si Vera. Pinakalma naman ni Lucila ang dalaga at hinawakan ng kamay. Relax, tama na. Magtiis ka lang, okay? Ilang araw na lang naman ito. Kapag na-cancel ng engagement niya kay Joseph Anderson, tsak na magagawa mo ng gusto mong gawin sa kanya. Naging magaan naman ang pakiramdam ni Vera at padabog na umupo sa sofa. Nagpatuloy naman sa paghihintay ang mag-ina, samantalang nasa sulok lang ng hagdan si Sabrina at rinig na rinig at kitang-kita niya kung paano magbulungan ng mag-ina. Sanay na sanay siya sa lip reading, kaya nabasa niya sinabi ni Lucila kay Vera. Kahit na mahina ang boses nito, talagang hanggang dyan lang ang kaya nilang gawin. Napailing na lamang si Sabrina. Mabilis na naligo si Sabrina. Wala pang 10 minuto ay natapos na siya sa pag-aayos ng sarilit bumaba para mag-almusal. Kahit matagal na siyang nakatira sa ibang bansa, hindi pa rin nawawala ang pagka-Pinoy niya. Mas gusto niya talagang mag-almusal sa umaga. Nang makaupo siya sa mesa, kagad siyang hinainan ng almusal ng mga katulong. Dahan-dahan siyang kumain habang paminsan-minsan ay tinitingnan ang cellphone niya sa gilid. Halatang sinasadya niyang tumagal doon at paghintayin ang mag-ina sa sala. Si Vera naman ay medyo humupa na ang galit at nang makita nito si Sabrina nang tagal kumain, napasinghal na lamang siya at napairap. 1 oras siguro nakalipas nang matapos siyang kumain, ganong katagal ang pagkain niya ng almusal. Dahan-dahan niyang pinunasan ang bibig niya gamit ang tissue, tumayo at nilapitan ang mag-ina. Let's go! Pagkasabi niya noon, sinukbit niya ang bag na dala-dala at nauna nang naglakad palabas ng mansyon. Samantala, si Lucila at Vera na nasa likod ni Sabrina ay para bang mga alalay niya kung tingnan. Tahimik na sumunod lang ito sa kanya, kaya napangisi siya. Alam niyang nainsulto niyang dalawa at sobrang kahihiyan ito para sa dalawa. Pigil na pigil naman ang galit ng dalawa at kitang-kita yon sa mga mata nila. Pero pinilit pa rin nilang magtimpi. Ilang araw na lang ay mapababagsak na nila ang arroganting babaeng ito. Pagdating ng araw na yon, ipapahiya nito si Sabrina sa buong kamay nilaan hanggang sa umiyak at magmakaawa sa kanya. Yan ang nasa isip ni Lucila. Matagal na naghihintay ang driver sa labas ng mansyon, kung kaya't nang makita nitong lumabas na ang tatlo, dali-dali itong lumapit para buksan ang pinto ng kotse. Hindi naman sinasadya ng driver na buksan ang pintuan ng passenger seat para kay Sabrina, habang ang dalawa naman ay walang choice na umupo sa likuran. Makahulugan namang tumingin si Sabrina sa driver, ngunit napaiwas naman ang tingin ng lalaki. Agad na sa meryosang mukha nito at nagmaneho. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating sila sa supermall, ang lugar kung saan madalas napuntahan ng mga mayayamang mga kababaihan. Ang pinakamurang gown sa loob ay nagkakahalaga ng 10,000. Ganong kalupit at kasosyal ang mall na yon. Kung normal na araw lang hindi pupuntang mag-ina dito dahil limitado lang ang allowance ng mga ito buwan-buwan. May mga damit din na gustuhin nilang kunin ngunit hindi naman nila ganun ka-afford. Ngunit ang araw na ito iba sa normal. Meron silang hawak-hawak na malaking halaga kung kaya tuwang-tuwa naman ang mag-ina. Hindi naman alam ni Sabrina na kahit ilang taon mang kasal si Lucila, sama niya'y mahirap pa rin pala ito. Mukhang ang kuripot din talaga ng kanyang ama. Agad na pumili ng maisusuot si Sabrina. Mabilis naman siyang nakapili dahil sanay naman siya na kumilatis na magagandang gown. Sakto naman na nagkakahalaga ng 500,000 ang gown na napili niya kung kaya't kinuha niya na kaagad ito. Nang makita na mag-ina ang gown na binili niya, ay nalalaki ang mga mata ng mga ito. Biglang natigilan at hindi man lang makapag-react sa kanya agad. Parang pinoproseso ang lahat na nangyari. Hindi niya man lang ito pinansin at agad nang umalis. Hanggang sa tuluyang nawala ang figura ni Sabrina. Doon lang natauhan si Lucila at Vera. Agad na lumapit ang sales lady, dala ang resibo ng gown.
Meaning hindi pa ito bayad. Saka lang nagising ang mag-ina. Huli na rin ang lahat dahil wala na rin ang presensya ni Sabrina sa loob ng butik na yon. Kung hindi ang mga ito'y magbabayad. Hindi sila makakalabas at magkakaroon pa ng komosyon at kahihiyan sa part nila. Nang matapos na bayaran ng resibo, ay agad na lumabas ang mag-ina ngunit hindi na nila mahanap ang dalaga. 500,000 pesos ang presyo ng gown na pinorchase ng dalaga. At yun lang ang buong budget nila. Wala pa nga silang nabibili para sa kanila at naubos na kaagad ang pera. Para sa isang gown lang? Walang nagawa ang mag-ina kung hindi ang umuwi. Ano pa nga bang magagawa nila doon ni hindi man lang nila mahanap na si Sabrina? Ma'am, nasaan ang kotse natin? Tanong ni Vera sa ina. Napakuyom ng kamao si Lucila. Mukhang iniwan tayo ng babaeng yun. Nakakainis, sabi ng matanda at walang nagawa kundi ang pumara ng taxi. Ni hindi man lang tayo nakabili ng gown. Sumusobran talaga ang babaeng yun. Isusumbong ko siya kay dad. Mangiyak-iyak na sabi ni Vera sa ina. Inalo naman ni Lucille ang anak at sinabing magtimpi na muna dahil malapit na rin namang bumagsak ang babae at mapahiya sa harap nila. Nang makauwi sila ay nakita nila si Sabrina na nakabalik na't nakaupo sa sofa habang naglalaro ng phone nito. Sa tabi ng babae ay 2 malaking paper bag sa loob noon igaw na nagkakahalaga ng 500,000. Titig na titig si Vera sa paper bags. Iniisip ko ano nga bang itsura ng gown na binili ng dalaga. Sabi, bakit mo naman ginastos lahat ng mag-isa ang pera na binigay ni dad sa atin? Para sa ating 3 yon, mariing sabi ni Vera sa dalaga. Hindi man lang tinignan Sabrina si Vera at nagsalita. Hindi ba't sabi ni dad ay huwag nating tipirin ang sarili? 2 gown lang naman ang binili ko. Nagpigil pa nga akong kunin ng 1 gown doon. Kung kulang ang pera, pwede ko naman siguro humingi ulit sa kanya. Hindi naman siguro naghihirap ang pamilya niyo, hindi ba? Natahimik si Vera. Hindi naman lang makapagsalita sa sinabi ni Sabrina. Alam nitong mayaman ang pamilyang Velasquez pero kahit nagaano pa kayaman, ang pamilya nila, kuripot naman ang kanilang ama. Isa pa, malaking halaga ng ibinigay ng dad nila. Marami ng damit ang mabibili niya para doon. Pero 2 gown lang ang binili ni Sabrina at nagkakahalaga na ng 500,000 yon. 250 pesos ang 1 gown. Sobrang mahal na. Sa tanang buhay niya, hindi nga siya nakasuot ng ganitong gown eh. Nung nag-debut siya, renta pa ang gown niya, hindi talaga niya tinigilan si Sabrina. Ngunit nang mainis ang babae, tinawagan nito ang dad nila. Dad, malapit na bang mabankrupt kayo? 2 gown lang ang binili ko pero ang kabit mo't ang bastarda mo anak na babae. Sobrang ingay, nakakarindi na sa tenga. Pakisabihan nga sila, nakakainis na eh. At dahil nasa meeting si Hercules, ibumulong lamang ito sa telepono. Kung gusto mo ng set na yan, kunin mo na. Afford ng dad mo kahit na ilang gown pa yan. Sanay kasi sila sa pagtitipid, kaya wag mo na silang pansinin anak. At dahil naka-on ang speaker ng phone ni Sabrina, kung kaya't malinaw na malinaw nilang narinig ang sinabi ni Hercules. Para pang bigla silang nasampal sa oras na yon. Sanay sa pagtitipid, napakuyom ng kamao si Vera. So bakit nga ba sila sanay doon? Hindi ba't dahil naman sa ama niya, tinitipid din sila sa allowance buwan-buwan? Hindi nga sapat ang binibigay nito sa pang-araw-araw nilang gastusin eh. Agad na ibinaba ni Sabrina ang tawag at tumingin sa mag-ina. Narinig ninyo? Ako naman ang legal na anak ng dad kung kaya't kahit na 500,000 ang halaga ng gown na gusto ko, ay okay lang. Isa pa, nagtitipid na nga ako sa lagay na ito. Pasalamat kayo't hindi 1,000,000 ang worth ng gown ko eh. Napanganga na lamang ang mag-ina at hindi makapagsalita kay Sabrina dahil sa sobrang gulat at sama ng loob. Kinabukasan, maagang nagising si Sabrina para sunduin si Mireya upang lumipat na sa bagong bahay nito. Ginamit niya ang kanyang Dina, si Happy, matapos na palayasin si Mireya sa poder ng umampon sa kanya. At mag-isa na lamang itong namuhay. Tumira ang bata sa lansangan, naghanap ng trabaho upang matustusan lang ang kanyang pangangailangan sa araw-araw, pati na ang upa ng lumang apartment kung saan ito nakatira ngayon. Kaya naman walang masyadong dalang gamit ang batang babae. 1 bag lang ang dala-dala ng bata, sapat na upang magkasya mga uniform nito. Pambahay pati ng mga librong ginagamit ito sa paaralan. At dahil konti lang ang gamit ng bata, hindi na kailangan pang umarkila ng sasakyan o kung ano pa. Ang plate number ng sasakyan niya ay nirehistro na sa security department ng subdivision noong araw na pinirmahan niya ang kontrata sa real estate agent, kung kaya malaya siyang nakakapasok sa loob.
Habang nagmamaneho siya papunta sa maliit na villa, kasama si Mireya kailangan na muna niyang dumaan sa villa niya. Nakita rin ni Sabrina sa bakuran ng katabing villa ang ilang taong nakasuot ng uniform na naglalabas-masok ng mga gamit. Malamang lilipat na rin ang kapitbahay niya at hindi niya alam kung sino nga ba ito. Hindi na pinansin pa ni Sabrina ang mga ito at wala rin siyang balak na makipagkita o kilala sa kapitbahay nila. Mabilis na dumiretso siya sa harap ng bahay niya. Samantalang simula nang sumakay si Mireya sa motorsiklo ni Sabrina papunta sa Lalili Subdivision, hindi na nawala ang ngiti sa labi ng bata. Simula ngayon, tuluyan na nitong tinalikuran ang dating buhay. Hindi na siya nag-iisa at may karami na siya. Meron na siyang pamilyang masasandalan. Meron na siyang kuya at nariyan din ang kanyang ate Sabrina. Makakapag-aral na rin siya ng matiwasay at payapa. Hindi niya na kailangan na mag-alala kung anong kakainin niya bukas. Higit pa sa ligtas siya at hindi na natatakot na baka puntahan siya ng mga gustong bumuli sa kanya at pagalitan pa ng umampon sa kanya. Magiging iba ng buhay at sobrang nagpapasalamat siya sa Diyos dahil hindi siya pinabayaan nito. Araw-araw ay hinihiling niya sa itaas na gabayan at sana'y may tumulong sa kanya. Heto na nga't nagkatotoo. Kumuha si Sabrina ng katulong para kay Mireya. Ang katulong ay responsable sa pagluluto ng pananghalian at hapunan ng batang babae. Araw-araw pati na rin sa paglilinis ng bahay 2 beses sa isang linggo. Siyempre si Mireya na rin ang bahala sa almusal niya tuwing umaga. Tuwang-tuwa naman si Mireya sa mga oras na yon. Nagluto ng 4 na putahe ang pananghalian ngayon. Tinola, adobo, fish fillet at vegetable salad. Sinamahan naman ni Sabrina si Mireya sa pananghalian at pagkatapos nilang kumain. Umalis na rin naman si Sabrina dahil may gagawin pa ito. Nagpakabit na rin siya ng CCTV camera sa buong lugar para mamonitor ang bata kahit na anong oras pa. Ate Sabrina, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Tumayo si Mireya sa harap ng bakuran at kumuway pa sa kanya. Nahihimigan ng kasiyahan ng boses ng dalagita. Kitang-kita rin ang malawak ng ngiti ni Mireya. Binaba ni Sabrina ang visor ng helmet niya at kumuway na rin. Sige na, pumasok ka na sa loob. Pagkatapos sasabihin niyo ay umalis na siya nang hindi man lang lumilingon. Nang makaalis ang motorsiklo ay agad na lumabas si Mr. Taylor mula sa bakuran ng katabing villa ni Sabrina. Agad nasa na niya sa nitong isang foreman. Hanggang dito na lang munang trabaho. Hindi ko pa rin kasi alam kung titira ba dito ang boss. Tumango naman ang foreman bilang sagot at tinawag ang mga kasamahan niya para lumabas na ng villa. Bayad na ang kanilang sahod kahit na pag-finish lang ng bahay ay triple ang bayad sa kanila. Kaya sobrang nasisiyahan ng mga ito. Tiningnan ni Mr. Taylor ang nakasarang gate ng katabing bahay at bumulong sa sarili. Ano bang pinakain ng dalagang ito kay boss at nagkaka-interes pa ito sa kanya? Minsan hindi nagka-interes ang binatang yun sa babae. Lumabas naman ang isang lalaking kasama niya na si Bond at saktong narinig ang bulong niya. Hindi mo ba nakikita? Natahimik si Mr. Taylor. Anong alam mo? Sabihin mo sa akin. Tumingin naman si Bond na para bang sinasabi nitong, ang bobo mo naman at hindi mo napansin. Kailangan ko pa bang i-explain sa'yo? Siyempre na love at first sight si boss sa dalagang yun. Nagulantang si Mr. Taylor sa sinabi ni Bond. Oh, bakit gulat na gulat ka? Sa madaling salita, nahulog ang loob niyang master sa ganyang klaseng babae. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa dalagang yun? Maganda na at cool pa. Patuloy na gulat ang mukha ni Mr. Taylor. Love at first sight? Sino? Ang boss niya? Tama nga. Maganda nga si Miss Sabrina pero ang boss niya si Waki Anderson. Kilala bilang malamig at sobrang tahimik na lalaki. Binansagan pa nga itong The Stoic dahil sa lamig at emotionless na aura nito. Marami nagkakagusto kay Waki, ngunit ni isa ay wala itong pinatulan. Hindi lang magagandang babae, kahit mga kalalakihan ay nidulo siya. Kung gusto nito ng babae, madali lang ito para sa kanya. Tinapik ni Bond ang balikat ng matalik na kaibigan. Hay naku, Mr. Taylor, ikaw kasi matanda ka na. Hanggang ngayon, single ka pa rin, kaya hindi mo talaga maiintindihan. Kapag tumibok ang puso, talagang wala ka nang magagawa kung hindi sundin ito. Napangiwi si Mr. Taylor. Kanta ba yan? Tumawa lang si Bond at napailing na lamang sa kaibigan. Samantala, matapos na asikasuhin ni Mireya, nagkaroon naman si Sabrina ng oras para pagplanuhan kung anong gagawin sa pamilyang Velasquez at kay Joseph Anderson. Gusto nilang magtulungan para pabagsakin siya? Ha, subukan nila.
Well, hindi naman niya sa neryosong pagplano ng mga to. Kahit na anong gawin pala nila sa kanya'y talagang makakagawa pa rin siya ng lusot. Ang balitang magkakaroon pa ng pa-welcome party ang pamilyang Velasquez para sa kanya ay halos kumalat sa buong Kamaynilaan. Sinadya talaga ng mag-ina na ipakalat ang balitang yon. Pati nga sa telebisyon ay pinaeri ng dalawa. Kung kaya't ang pagbabalik ng panganay na anak ni Hercules ay nagkaroon ng excitement sa mga marites na mayayaman sa mga elites. Marami nga ang gustong dumalo sa gaganaping party. Sa madaling salita, marami ang gustong makikismis at makilala si Sabrina. Ayaw na ayaw ni Sabrina ng party at makisocialize sa ibang pamilya. Kahit sa abroad ay ilap na ilap siya doon. Isa sa rason ay dahil ayaw na ayaw niya makipagplastikan sa iba at pangalawa, kailangan niya magtago at maglaylo sa mga tao dahil may mga claims o impormasyon na pinipeke sa katauhan niya. Sa madaling salita, ayaw niya na makilalang tunay na siya ng iba. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi niya alam ang flow ng party ngayon. Hindi naman siguro siya maglalakad sa red carpet at kailangan ng pa-big entrance, hindi ba? Maya-maya bumaba siya upang kunin sanang makakain na bigla siyang hinarangan sa pinto at kinausap ni Hercules. Kasama nitong pamilya, gulat na gulat siya habang nakikinig sa sinasabi nito. Talaga? Ako ang huling lalabas sa pa-welcome party ninyo dahil importante ako, sarkastikong sabi niya, nang makabawi sa gulat. Alam niya na nakikipagplastikan na naman sila sa kanya. Sa Hercules na naka-formal attire pa, bumagay pa ito sa kulay ng gown ni Lucila. Pati si Vera ay naka-red off-shoulder gown na para ito pang bida sa party na yon. Wala si Zach sa loob dahil bilang isang lalaking anak ay naroon to sa labas. Ang binatang bumabati sa mga guest nila, halatang halata na niya ang plano ng apat na to. Kaya ng mga itong hinarangan si Sabrina sa kwarto niya para hindi siya kaagad lumabas at malaman kaagad ang plano at masira pa ito. Akala siguro ng mga to na hindi niya yun mahalata. Pero sobrang obvious naman lalo na sa mga nginingitian ng mga to sa kanya. Ang gusto ng mga to, siya ang huling lalabas dahil gusto ng mga to na makita ng lahat ng dumalo kung gaano ka-perfect at ka-sweet couple sina Joseph at Vera. By that, makukuha ng dalawa ang loob ng mga madla. At kapag inannounce na ni Joseph ang pagkalas nito sa engagement nila ay hindi na mahirapan pang lalaki dahil mas pabor na sa dalawang madla na kapag lumabas siya sa tingin ng tao, siya na ang masama. Siya nang umagaw kay Joseph. Magiging kakatawanan pa siya ng mga tao sa buong Kamaynilaan at kapag makikita siya iisipin ng mga tao. Uy, si Sabrina yan, hindi ba? Ang ex-fiancé ni Joseph Anderson na iniwan nito dahil sinunod nitong pag-ibig. Hindi ba tamang naisip niya? Napansin ni Hercules na hindi pa rin nagsasalita si Sabrina at nagsisimula na rin ang party. Kaya hindi na nito pinansin si Sabrina at nagmadali na itong nagsalita. Sabi, makinig ka sa daddy mo, okay? Hindi ka naman namin ipapahamak anak. Isa pa, kakarating mo lang sa Pilipinas. Hindi po masyadong kilalang mga tao na dumalo. Gusto lang ni daddy na introduce na muna kita sa kanila. Para naman matandaan kanila. Okay ba yon? Na-touch naman si Sabrina sa sinabi ng ama, kaya tumango naman siya. Okay, sige. Mamaya na lang ako lalabas. Nagkatinginan sina Lucille at Vera. Masayang bumaba naman ang tatlo, pero masyado nagmamadali ang mga ito, kaya hindi na mga to napansin ng malamig ng ngiti ni Sabrina. Habang pinapanood itong lumayo, kung nakita siguro yun ni Hercules, baka hindi na nito itutuloy ang plano nitong ipahiya ang sariling anak. Kasi syempre, hindi naman si Sabrina ang mapapahiya sa huli, kundi ang isa nitong anak na si Vera. Si Vera ang magiging katatawanan ng mga elitistang mga tao. Lalo ring mapapahiya ang pamilya ni Joseph Anderson kaya mismong nanay na ng binata ang magsasabi sa madla na hindi karapat-dapat na maging may bahay ni Joseph si Vera. Kaya for sure mapuputol ang pangarap ng bastardang kapatid niya, samang pangarap nitong maikasal sa mayamang pamilya. Pagdating sa party, agad na lumapit si Vera sa ina ni Joseph at binati ito. Tita, kamusta po kayo? Napalingon naman ang ina ni Joseph na si Matilde at ngumiti sa dalaga. Oh, Vera, hi! Ang ganda mo ngayon, lalo ng suot mong gown. Si Matilde ay napaka-elegante at marunong mag-alaga sa sarili. Galing ito sa mayamang pamilya at sobrang bongga ng kasal nito sa asawa. Noong nahihirapan ang kumpanya ng pamilya ni Joseph, ang assets ng ina ang tumulong para makabangon ulit ang kumpanya nila. Kaya mataas ang respeto ng lolo at tatay ni Joseph. Kay Matilde hanggang ngayon, mataas din ang naging posisyon nito sa pamilya nila.
Logically speaking, hindi worth si Vera na pumasok sa pamilya dahil isa itong anak sa labas. Sinasabi ang ina nito'y kabit ni Hercules noon. Hindi man silang pinakamayamang pamilya sa Kamaynilaan, ngunit dati silang isa sa 4 na pinakamalaking pamilya ng mga elites. Kaya dapat lang na hindi basta-bastang magpapangasawa ng anak ng mga ito si Joseph. Ginawa ni Vera ang lahat ng makakaya para lang makuha ang loob at tanggapin siya ni Matilde. Idagdag pa ang talent niya sa pagsasayaw. Nanalo rin siya sa international competition kaya malaking plus points yon sa kanya. Alam ng maraming tao na si Vera na ang magiging future daughter-in-law ng pamilya ni Joseph. Unless na lang kung may ibang mangyari sa oras na yon, lumapit naman si Joseph habang si Vera naman ay nahiyang umiti sa lalaki. Joseph, halika, ipapakilala kita sa mga may pangalan sa paaralan natin. Bulong ni Joseph kay Vera. Pagkatapos nitong batiin si Matilde, tuwang-tuwa naman si Vera, 3 taon ang tanda ni Joseph. Sa dalagat malapit nitong gumraduate sa UP, kaya for sure mapupunta na sa kanya ang connections nito sa mga ito. Si Lucila naman ay nakadikit lamang kay Hercules. Todo suporta sa asawa at sobrang sweet pa nito. Sobrang nag-e-enjoy ang lahat na nandun sa party. Hanggang sa biglang nagbago ang background ng malaking screen sa stage at bigla silang narinig na isang matinis at malanding boses ng babae. Natahimik naman ang lahat ng naroon at napalingon sa stage.